Pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at ang paggunita ng Araw ng Kagitingan ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Restituto L. Aguilar, Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office, so PVAO. Asik Aguilar, magandang tanghali po. Thanks for joining us. Magandang tanghali, Diyos. Magandang tanghali, Yusek. Hi po, sir. Asik, una po sa lahat, ano po ang kahalagahan itong pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at paano po ito gugunitain ng PVAO ngayong taon? Ang kahalagahan nito ay ang ating paggunita sa katapangan at sakripisyo ng ating mga veterano sa pagtatanggol sa ating bayan noong ikalawang digmaang pandaigdig at lahat ng mga veterano na pagkatapos ng giyera, sila pa rin ang nagtuloy ng nasimula ng ating mga naunang mga veterano para tamasahin natin ang ating kalayaan sa kasalukuyan. Okay, Asek, ano-ano po ba yung mga pangunahing aktibidad na inihanda ng PVAO upang mas mapalapit sa publiko ang kwento at sakripisyo po ng ating mga veterano? Taon-taon ating ginugunita itong Philippine Veterans Week sa mga iba't ibang mga aktibidades. Kahapon nagsimula ang unang araw. Dapat sana yung Proclamation 466 noong 1989, itinakda na ang Philippine Veterans Week ay magmula ika-5 hanggang ika-11 ng Abril taon-taon. Pero dahil Easter Sunday noong ika-5 ng Abril, ginanap kahapon yung sunrise ceremony sa libingan ng mga bayani. Ito ay pinangunahan ni Lieutenant General Antonio Navarrete, ang Commanding General ng Philippine Army, noong ika-6 ng umaga. Sinundan ito ng wreath-laying ceremony na pinangunahan naman ni Attorney Gilberto Teodoro Jr., ang Secretary of National Defense. Pagkatapos nito, nagkaroon ng parada bilang parangal sa ating mga veterano sa Philippine Army Parade Ground. Ang ating panauhing pandangal naman ay si Secretary Carlito Galvez. Okay. Ito ay susundan pa rin sa ika-9 ng Abril sa Mount Samat National Military Shrine. Ang ating panauhing pandangal ay ang ating Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. At kasama rito ang mga ambassador ng US at Japan. Okay. So meron silang pagkakataon magsalita din, maging address sa ating mga veterano. Okay. Sa ika-10 ng Abril, ang joint tribute to all Filipino heroes at paggunita sa Kapas, ito ay gaganapin sa Kapas National Military Shrine. Ang ating panauhing pandangal ay si Senadora Loren Legarda. Taon-taon dati, ang titipon, yung tribute to all Filipino heroes ay ginaganap sa korehidor. Pero dahil noong pandemic, maraming nasira doon sa korehidor, hindi na-maintain. So, kasalukuyan pang inaayos ngayon. So, yung commemoration ay ginaganap na ngayon kasabay sa paggunita sa Kapas kung saan nakulong ang ating mga sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ika-13 ng Abril, sana ika-11 sana. Kaya lang, dahil in-extend nila yung days of commemoration, kaya naging ika-13. Okay. Ito naman yung sunset ceremony o yung pagtatapos ng isang linggong commemoration natin ng Philippine Veterans Week. Ang ating panauhing pandangal ay si Congressman Raymond Democrito Mendoza. Okay. Asik, kung hindi po ako nagkakamali, mahalaga din po na aware yung ating mga kabataan dito sa kahalagahan ng ating mga veterano. Ngayon, with this being said po, sa mga aktibidad po na naka-line up natin, meron po ba tayong mga hakbang o mga pamamaraan para mahikayat natin yung mga kabataan na mas makilala at pahalagahan ng kontribusyon ng veterano sa ating bansa? Sa lahat ng commemorations na ito, iniimbita natin ang youth sector, Girl Scout,
Boy Scout, at saka yung National Youth Commission. Okay. Kaya lahat ng aktibidades, nandun lahat sila. So makikita nila ang bakit kailangang pahalagahan ang mga aktibidades na yon. Dahil noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga nagtanggol sa ating bayan ay ang kabataan. Tama. Yung mga sundalo natin noon ay ang edad 18, merong 17 nga sa kanila, hanggang Dinaya 23 taong gulang. And this is about 80% ng mga lumaban sa bataan at korehidor. So kabataan talaga yung importanteng handa natin para sa ating bayan, para sa sila ang next na defenders ng ating bansa. Agree. Proud Girl Scout po here. Ayun. Asek, sa paggunita naman po ng Araw ng Kagitingan, ano po ba yung magiging sentro ng celebration po sa Mount Samat National Shrine ngayong taon? At ano po yung mga aktibidad ang mga dapat pa pong abangan? Bukod sa pagdalo po ni di ba po, si Presidente po sa kayong mga ambassadors, Yes. no, ay darating po doon, ay ano pa po ba yung mga activities na meron pa po? Sa kasalukuyan, ang Mount Samat ay ina-upgrade natin ang kanyang mga facilities, at kung sakali merong hindi ayaw kong pangunahan yung aktibidad na mangyayari, pero ito ay magiging introduction sa gagawin nating papabuti, pag-upgrade ng ating facility sa Mount Samat. Okay. Ito kasi ay isa sa mga unang shrine na ginawa para sa kabayanihan ng ating mga veterano. Okay. And para po sa ating mga kababayan, ano po ba ang kahalagahan na malaman ng bawat Pilipino yung kagitingan at sakripisyo ng ating mga veterano sa kasalukuyang panahon, sa kabila po ng mga kinakaharap nating krisis ngayon? Sa atin ngayon, sa ating mga kababayan, importanteng maisabuhay natin yung ginawa ng ating mga veterano nung nakaraang ikalawang digmaang pandaigdig. Kasi nga, kung ating babalikan ang kasaysayan, napakahalaga nitong pagkakataong ito kasi dito sa Pilipinas nangyari noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ang nagkaisa ang mga Pilipino sa pakikipaglaban sa dayuhan. Kung ating babalikan yung ating kasaysayan noong Filipino-American War at Philippine Revolution, ang sentro ng pakikibaka ay lahat ng mga probinsya sa paligid ng Metro Manila. Meron sa Visayas, sa Cebu at Iloilo, may mga labanan, at saka sa Samar. Okay. Pero noong ikalawang digmaang pandaigdig, bukod sa Bataan at Corregidor, nagkaroon ng guerrilla activities magmula Batanes hanggang Tawi-Tawi. So ibig sabihin, bawat isla ng Pilipinas lumaban sa dayuhan na mananakop. So ito sana yung mensahe na gusto nating sabihin sa ating kababayan, na kung meron man magtatangka uli na gawin ito sa atin, meron na tayong naging experience noong nakaraang mga panahon. Okay. Hindi po tayo magpapasakop po Hindi sa tayo mga dayuhan. magpapasakop. Tama po ba, Asek? Asek, maiba lang po, no? Meron po daw nababalita na may libreng sakay po sa MRT Line 3 sa linggong ito po ba yon or sa araw po ng Kagitingan. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung meron po bang, if yung mga veterano po ba natin ay makaka-avail po ba ng libreng sakay po? Opo, ito ay handog ng DOTR na bilang pagkilala sa ating mga veterano. Yung veterano at saka yung kung sino man yung kasamahan nila na libre po. Ipapakita lang ng veterano yung kanyang ID. Libre na ho yung kasama niya, kung apo o yung sino yung Basta pamilya po. pamilya niya. Okay. Wow, gandang balita niyo. Yes. O yan ha, The libre. whole week ng the whole Philippine- week, hindi lang po during April 9 po, no? O ayan ha, Joshua. ha. Yes. So yung mga veterana po natin, libre po ang sakay nyo sa buong linggo po na ito sa MRT po.
Pero ito, ASEC, on a personal note para po sa inyo, gaano po kahalaga yung ganitong programa bilang pagkilala at pagpapasalamat sa ating mga veterano? Personally po. Sa atin, personally, kasi sila, hindi naman nila hinangad na magkaroon ng pagkakataon na sila ay maging kasangkapan para sa pagtatanggol sa ating bayan. Nagkataon na talagang kailangan lang yung kanilang serbisyo. So, kailangang pasalamatan natin sila sa kanilang nagawa na iambag sa ating kalayaan. Sa ibang bansa nga, pag may nakakakita sila ng veterano o sundalo, Yes. ang sinasabi ng mga mamamayan, thank you for your service. Yes. Sa atin, hindi pa natin na-achieve yung level na yon. Pero unti-unti sana ma-realize ng ating mga kababayan na merong kailangan ding pasalamatan yung ating mga veteranong naghandog ng kanilang buhay. Yes. Okay. ASEC, may plano po ba ang PIVAO na palawakin pa ang mga benepisyo tulad nito para sa mga veterano po sa hinaharap po? Ay, opo, Yusek, yung kasalukuyan, meron po kaming programa kasi meron tayong Philippine yung Veterans Memorial Medical Center. Nag-iisa lang yan sa buong Pilipinas. Pero paano naman yung mga nandun sa mga malalayong probinsya? So ang ginawa namin, habang wala pang maitatag na iba pang Veterans Memorial Medical Center sa ibang lugar, major island, ang ginawa namin, nakipag-ugnayan kami sa DOH, Department of Health, para magtatag kami ng Veterans Ward sa mga regional hospitals. So, naglaan ang ating gobyerno, pondo ng gobyerno na ilinaan sa PIVAO na repair ng isang portion ng bawat regional hospital, yung may hospital, para magkaroon ng Veterans Ward. Ang aming budget dito ay 25 million per Veterans Ward. Kasama na yung mga bed at saka yung mga amenities. At meron na tayong 6 na operating na Veterans Ward sa buong Pilipinas. Yun. And continuing pa ito hanggang ito ay maging 32 na Veterans Ward all over the country. Yes, mahalaga yan para So, mapakinabangan ng ating mga veterano Oo, sir. sa lalo't madaling panahon at mapapakinabangan din ito ng mga sundalo Oo. sa hinaharap. At bukod doon, meron tayo yung program ng PhilHealth na Yakap. Yakap. Nakikonnect kami. Ang amin naman tawag doon, Yakap Veterano. Kasi ito yung para sa mga senior citizen. Tama. Yes. Ang aming mga pensioners ay mga senior citizens. citizens. So, nakipag-ugnayan kami sa PhilHealth, kaya nagkaroon kami ng Yakap Yakap Veterano. Veterano. Okay. Ganda. Well, sa kabuuan, ASEC, ano po ang nais ninyong iparating na mensahe sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan tungkol sa patuloy na pagpapahalaga sa ating mga bayani, lalo na sa mga Philippine veterans? Sa ating mga kababayan, sana ating kahit sa maliit na bagay lang, ating pasalamatan ang naiambag ng ating mga bayaning veterano para maipagtanggol ang ating bayan at saka tuloy-tuloy na ating matamasa ang kalayaan. So, ating gunitain sa takdang mga ganitong pagkakataon ang kanilang serbisyo na naiambag sa ating bayan. Yan po. Yeah, very well said po, ASEC. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Restituto L. Aguilar, Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office. ASEC? Thank you, po. Maraming salamat sa pagkakataon.